Yun! Shout out mga ka-59! Welcome back sa akin channel mga mamaser. Saan man dako ng mundo kayo naroon, saludo po sa inyo. Magbibigay lang ako ng konting reaction doon sa latest na nangyayari sa Senate hearing na nagkaroon ng initan sa pagitan ni Senator Hontiveros at kay BP Sara. Gusto ko lang ho din magbigay ng reaction. Actually, ginagawa ko itong video na to dahil itong vlogger na kupal na to na nag pop up sa YouTube ko, no? Akala mo kung sinong magaling magsalita samantalang noon Duterte na Duterte ito, mga ka-59. Meron pa nga itong kakilala na nagpagawa ng mga kulay ng Sara para sa panahon ng eleksyon noon, at pinopromote si Sara. Hindi ko lang alam kung paano biglang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon na sinasabi nilang mga kasiraan raw ng ating Vice President. Ngayon mga ka-59, yung sa mga hindi nakakaintindihan, no? O kung gusto nyo ipaintindi ko sa inyo, ayun na mga kupal kayo, hindi kayo papabor sa akin. Lalong-lalo ka na, kupal ka talaga Sarap mong dut-dutin Yung mga sinasabi mo, walang kalaman-laman. Sino mas mahinang utak? Yung BP ba o ikaw talaga ang mahinang utak? Wala ka na bang ibang pagkakitaan para mag-iba ng pananaw o mag-iba ng binablog ngayon na dati Duterte na Duterte ka? Para sa iyong kaalaman, okay, kaya hindi sinasagot direkta ni BP Sara ang tanong ni Lisa Hontiveros, Senator Lisa Hontiveros, kasi mga ka-59, gusto niyang ipamukha sa senadora na to kung gaano kakapal ang mukha niya para magkaroon ng guts na isa lang siya sa ganung hearing, para magkaroon ng guts para maging tagapagtanong ng budget, para magkaroon ng guts sa kabila ng lahat ng mga naitulong sa makapal na mukha na senadora na ito, ay ito pa ang igaganti. Sinasarcastic niya mga ka-59. Alam mo ba yung sarcastic, kupal? Alam mo ibig sabihin ng sarcastic? Sinasarcastic niya para mabwisit si Lisa, senador. O di ba nabwisit nga? Effective, di ba? Simple lang yung mga sagot niya. Pinaalala niya lang na ang senadorang nagtatanong na ito kung saan siya nanggaling at paano siya napunta sa lugar na yun, kung paano siya humingi ng boto at sino yung binanatan niya nung manalo siya, at sino yung kinakausap niya ngayon na sa Senate hearing na yan ng mga to. Ay, sorry. Diba? Hindi kasaya-saya yung putang mukha na to ng hayop na to Sasabihin nyo hindi masagot. Kita nyo nung tinanong ni Madam Cher, diba? Sinagot ng maayos kung tungkol saan yung libro na yun. Yun ang punto doon, Brad. Kaya hindi direktang sinasagot para ipamukha sa mga tao nandoon at sa mga nanonood kung anong klaseng tao. Kung anong klaseng tao yung nagtatanong na yun. Para maisip o may laman sa pusang inang utak mo na yan. Alam kong alam mo ang nangyayari. Kaya lang ikaw hayop ka.
bulag ka. Hindi lang ikaw, lahat kayo mga kupal na mga vlogger na mga hayop kayo. Kala nyo sino kayong mga magagaling, mga Duterte pa kayo nung araw. Tapos ngayon ganyan ang asta nyo. O yung mga dating nagbablog ng kay BBM, ngayon natauhan na daw sila, natauhan na daw sila, nagising na daw sila. Eh di ba kayo nga may kasalanan ng lahat ng mga ito? Dahil sa paghahangad nyo ng pwesto dyan sa Malacanang, nag-uunahan kayo mag-vlog kay BBM. Sige, accepted naman yung pagsisisi ninyo. Kaya lang, hindi ko maintindihan sa ibang vlogger hanggang ngayon, sarado ang utak. Hindi nyo ba alam ibig sabihin ng sarcastic? Sinasagot ng sarcastic. Para lumabas yung totoong kulay, kasi nga hindi siya plastic. Di ba? Hindi kasi ako plastic eh. Malinaw naman yung mga kapayod na yun, di ba? So paano? Hanggang dito na naman tayo mga kapayod na. Ako ay nagbigay lang ako ng konting reaction sa mga kupal na mga vlogger na mga napapanood ko. Nakakigil kung kaharap ko lang itong mga to, pag sasampalin ko at pagtatadyakan ko mga mukha ng mga to eh. Kalam ko sinong mga magagaling ang pusang galang magsasalita eh. Samantalang alam naman natin kung saan sila nagsimula. Alam naman natin kung paano sila nandyan ngayon. Hindi kayo magtatagal. Eto, tandaan nyo mga ka-59 ha, pahabol ko na lang. Tatandaan nyo itong sinabi ko na to. Matagal na ang January 2025 na walang magandang mangyayari doon sa mga nagising na, doon sa mga naniniwala na mayroong mali sa gobyerno. Matagal na ang January nang hindi kayo magtatagumpay. Nasaan na yung mga project noon mga ka-59? Bakit hindi nyo imbestigahan? Bakit hindi nyo ipa-Senate hearing yung budget na lang doon sa flood control? Malinaw na malinaw yun. Walang plano. Diba? Magkano yun, Brad? Napakalaking pera nun. Bakit hindi yun ang pagpukusan mo ng pag-uusap? Ha? Bakit hindi nyo pukusan ng pag-uusap o i-vlog ninyo sa mga pusang gala nyo yung sinasabing magpa-drug test? Dami nyong alam. O sige na mga ka-59, hanggang dito lang muna tayo mga sir. Sa mandako ng mundo kayo naroon, saludo po ako, ingat po tayo mga ka-59, maraming salamat po, magdasal po tayo lagi mga ka-59, pasasamahan lahat at aayon sa atin ang panahon. Maraming salamat po, boom boom.